tayo? Yes. Hello! Ayan na nga, live na nga tayo. Oh my gosh! Tapos ako yung hindi ko alam sa tabi. Sound check. Sound check, guys! Sound check muna, sound check. Baka mamaya. Narinig mo ba kami? Oo, wow. Okay, sige, sakto. Sige. Hello sa ating 5,000 viewers. Yan. Dine-check lang namin kasi first time namin ito, sumaawa kayo sa amin na don't judge us. Okay, good sound check. So energy. First time to, live to, hindi to recorded. Sa tunay na buhay kasi, patay na bata tayo. Ayan, so welcome sa ating mga viewers. Saan ba tayo titingin dun ba? Tama ba? Yes, hello! First time namin itong gagawin, tapos hindi namin alam yung ginagawa namin. So, welcome to the Gig Podcast. My name is H. I'm Gray of Gray Creatives. Hindi ito muna! Diyos ko, Lord! Kung kailan tayo live, saka ka nagaganyan. And your number one, Densyo. May special guest na naman. Sponsor. And special guest. Wow. My gosh, pangalawang beses na namin may sponsor dito sa The Gig Podcast. Tapos, let us know muna kung naririnig nyo kami. Baka mamaya, hindi nyo kami naririnig. Pero, mag-comment kayo dyan sa baba. Yan. So, mag-comment lang kayo dyan sa baba para nababasa namin yung mga comment nyo. Kung nanonood kayo sa amin. Coach Dom. Hi. Si Kevin. Oh, wow. Hindi ko nakikita. Sige, ko na bahala. Oo, nabahala pag may pa-shoutout. Yes, sige. Shoutout kay Coach Dom, kay Kai Pamintuan, saka kay Kevin Matlan. Wow. Idol. Ito na nga kasi yung tri-peats natin. Baka naman panoorin nyo kami. Ito na. Sige, meron tayong kasamang bago. Siya na. Oo, nakinakabahan na siya pag nasuka siya dito, alam nyo na. Yung padaan lang siya, uy, kasama ko dito. Biglang ito. Biglang Yan, sige. Ikaw, ano dito kasi, kanya-kanya to eh. Kanya-kanyang... Masariling buhat ng bangko. Gusto na yung sarili mo, go! Alam, sabi mo, Yun lang. Ano ginagawa mo sa buhay? Designer and strategist. Wow, mahiya. Able 12. Ano sabihin? Oh my God. Ito na nga. Di ko rin po alam yung lasa nito. Ay, ito ba to? Titikman. Kasi nag-ask lang ako dun sa friends ko kung ano yung parang food business na medyo startup lang na marirecommend nila. So sabi nung isang kong friend, masarap daw yung sisig dito sa Siplados. Ayun, nandun sa baba. Dito, simplados. Ito. Pero para clear lang, hindi po to paid, hindi siya paid partnership. Baka mamaya, emailing kami ni FP, tapos wala kami lahat. Ano siya, wala lang, itatry lang namin. Food review for simplados. Yes, tapos ito, ano to? Tapos ito, cream puff. Kasi excited eh. Pinigil ko talaga yung sarili ko. Diba? Mahilig kasi kami ni ate dun sa Kasi yun, weird puff. Niname drop ko na talaga. Basta yung cream puff ko. pakita mo muna natin. Ay, hindi na ka na. Wala tayong ano ngayon eh. Ito. Walang pa-zoom. Manual yung zoom. Manual muna tayo. Kasi Saan Saan ito nakuha? Ay, medyo malakas tayo yung background music. Wait lang. Ay, sorry. Ayan. Sa Pay and Eat, yung original talaga na binibilan ng budbud sa Taytay, pero yan, nag-venture na rin sila sa mga sweet treats. Baka magalit sa atin ng Cafe Fermina kasi yun plain siya. De, para clear yung Pay and Eat po, isa yan sa mga unang nagsuserve talaga ng food. So, bilang mga taga-Taytay kami talaga, yun doon kami kumakain. Ang description ng mga taga-Taytay dyan, dalawa lang. Isang aircon, tsaka yung hindi aircon. Yung mas old school, yung sa hindi airport. hindi aircon. Saan banda yun? Pero aircon na sila ngayon. Oo. Dati kasi sa kanto siya ng San Isidro, ngayon nasa Highway 2000 na siya. Yung Cafe Fermina. Pero hindi yung kinuha doon. Ito ay Pay and Eat. So sa tabi siya na Jansunga Salon Oo. sa along Rizal Avenue. Sa bayan. So ayan mismo. Ayun. Okay. Mukhang masarap tong ulo ng Smurfs. Mukha kasing ulo ng Smurfs. So cream puff siya. Pero ang totoo, ang favorite kong cream puff ay sa Baguio. Sa Baguio yung yung sa Good Taste. Yun talaga yung Hindi ko favorite. alam na meron pala yung good taste. Naisip ko kanina, great taste. Ano pa Kapag yan? pala Diba? Wrong number. Kung may nanonood sa atin, si Coach Ice na may-ari ng Zebro. Andyan yung zebra. Ituro mo coach sa side. Coach, ayan, nandito. Basta nandito sa site. Ito. Basta nandyan yan. So,
Hindi, ano muna tayo. Sa totoo lang, nakakailang episodes. Meron na kaming 10 published episodes. Tapos, ngayon, ang gagawin namin, wala lang. Kasi naisip lang namin, bakit hindi tayo mag-live bilang kakatapos lang ng Friday? Private shirt pa na. Oo, di ba? Ito, order. Bisitin muna natin sila kasi kakain muna tayo. Sige, ikaw, ano bang rating mo sa sisig? Kasi, Wala pa, hindi ko pa kasi wait lang, Debbie Sabihin. Are you a sisig fan? Connoisseur ka ba? Okay, ikaw, mahilig ka talaga? Sucks lang. Ako hindi ko din siya masyadong trip. Sabi ko nga, ito yung mahilig sa sisig sa aming dalawa. Oo. Oo. Ang ayoko sa sisig yung amoy nor. Ay, ako. Bakit? Sumasakit yung ulo ko. What you see is what you see. Sisig. Ulit naman. Sige, ito ay brand ng, ano ba yung brand kanina? Simplado. Simplado, pero iba yung ano niya. So, simplado, paki-explain kung bakit iba yung brand. Text nyo kami Explain mo nga, ano bang nangyari? Bakit siya, ba't dyan mo siya kinuha? Ayun, recommend ng friend ko. Dahil masarap daw yung sisig. So, first time ko din to order. So, nag-iisip kasi ako nung dadalhin ko dito. Pero, ayun nga. Nagtanong-tanong muna ako around my network. Oh. Kasi nga yung purpose din na parang I-feature sila. ma-feature sila. Kasi startup to eh. Startup sila. So, ang title niya ay Choquito Prito. Pork sisig. Oo. Pero pinuha siya sa simplado. So, sarado yata sila ngayon. May God, meron na tayong 10,000. Bakit itong sinabi mo parang ang pangit? Parang, kung normal siyang narinig, it's okay to prito. Pero sinabi chocolate to prito. Sige, ganun. It's okay to prito. Oo, di ba? Chocolate to prito. Sandali lang, mag-hello tayo kay Sheran. Sabi niya, ang realistic daw ng bonfire. Oo, pasalamat tayo, hindi nasusunod si Dave. Dapat next time, invite natin yung si Sheran. Sige, Si invite Sharon yung makulit, di ba? Oo. Ang dami nating kuda, tikim na. Sige. Yan. Medyo ma-arty ako sa Cheers, simplado. cheers, cheers, cheers. Cheers! Sa mga nag-feedback sa akin na nabubuisit na, ba't ninyo kasi hating gabi pinapanood ko? Kasi may kain to eh. Dapat ako. Ako At CCTV. hapon. Diba? Sige, sa ano, may rating tayo dito, 1 to 5, 5 being the highest. Tapos i-explain nyo bakit ganun yung rating. Hindi ko kayo yung mahilig sa sisig. So, just so you know, sinunog ko talaga to kasi ayoko ng sisig na basa. Gusto ko yung may crust. Dapat, pero ano natin, Coach, disclaimer natin, lahat dito, honest review Oo. pagdating sa pagkain. Yeah. Okay. Kinakabahan na ngayon ng chocolate Chris. Okay. Sa akin ako una, 3 sa akin. Parang may kulang eh. Kalamansi. pero, sa rep. pero okay siya kasi yung sisig na gusto ko medyo maatay yung lasa. Kasi nilagyan ko nga siya ng atay. Eh kaya pala, edited na pala yan eh. Edit ko na kasi. So, wala nang nanalo. Kasi it's atay. Joke ng anak kong paulit-ulit, di ba? Hindi, ato siya. Meron kasi ako natira na atay na inihaw. So, sinama ko na siya. So, basically, ito rin siya. Kulang sa kalamansi. Okay. Ikaw? Talaga ako magaling sa mga ganito atin. Pero siguro 5. Okay. Kasi, kasi binili mo. Kasi yung may dalan yan. Saka, parang ako na yung nagdala tapos na-okay pa sa Sorry na. Sorry na, Pag yung tinaman siya dito. I-rate ko siya ng 4. Kasi, hindi siya maalat. Hindi Tapos, chunky siya. So, may effort. Hindi siya, hindi tinipid. hindi siya tinipid. Tapos, hindi siya yung sisig na alam mo parang dinurog. Hindi tinipid, pero tinamad pa. Oo. So, chunky siya. Tapos, kung ako i-edit ko pa to, ang lalagay ko sa kanya ay maraming kalamansi, maraming sibuyas. Mayonnaise, wala. Magagalit sa atin yung mayonnaise eh. kailangan. Pero kung ako yan, kalamansi, sibuyas. Tapos, dadagdagan ko pa Itlog. siya ng sili. Oo, yun. Itlog. Pero gusto ko yung, kasi meron na rin siyang sili na kasama, so medyo spicy siya. Pero kung ibibili ako, hindi ko siya, mas masarap ako gumawa ng sisig eh. Kasi Nagluluto iniihaw ko talaga siya. Pero ito, kung tipong, Ready to eat. ready to eat, okay siya. Hindi ka nagagawa. Imagine mo, kakain ka na. Oo, kasi naka-chop. Basta ang nagustuhan ko talaga sa kanya, chunky siya. Tapos, liempo yung ginamit, hindi Tenga. tenga. Yun pa, gusto ko yung may basta texture kasi ang sisig. Collagen. Oo. Teng eh. Ikaw, bilang ikaw, ano ka? Or then, or.
Masarap naman talaga siya. Tapos, hindi siya yung lumalangoy sa mantika. Yes! Kasi Oo. ibang sisig, parang may sabaw. Pero mantika siya. Pag ginanon mo, napupuno ng mantika. Hindi naman siya ganun. Tapos, sakto yung lasa niya, hindi maalat. So, Kaya alam, ito, yun eh. So, parang ako, tanongin mo ako bakit po. sige, sorry ba? May kulang na 1. O bakit? Ano? Kasi yung number 1. Walang alak eh. Nagpaparinig. Pero okay na siya. Okay na siya. Masarap siya. Pinadagdagan ko. Kasi kumbaga kung sa base plate, di lang ako nagluluto talaga, i-edit ko pa siya. Lalagyan, yun nga, ilalagay ko siya ng ano, tapos kakasip ko pa siya ng Ito naman ate eh. Sarap. Tatanggol ko sila. Ito eh. Hindi kasi binili ko to frozen. So baka ito edited talaga. Oo, yun nga. Oo. Afford sa akin. Ito, ang sama na ugali. Bili Wala kasing naman. Wala. Pero okay, Dapat okay lang. may kasama ng frozen calamansi. Oo, sige. Hindi ko na kaya. Lagyan na nila ng kalamansi. Oo. Yun pala, suka. Yun pala yung kulang niya. Kasi mas gugusto. Pero okay talaga natin, no? Sige, tama na yan, pero masarap siya. Masarap naman. Next, eto naman. Ano tayo eh? Ano kasi Bilang yan? matakaw yan. Yung sisig kasi, kanya-kanya talagang timpla. Oo. Pero yung timpla nila, masarap. Corner sila. Ito, kanina pa pinag-iinitan ni Ito Tenso. kasi na. Ulo ng Smurf. Ulo ng Smurf. Sige. Okay, so ito naman yung cream puff ng KFC. By the way guys, tumatanggap po kami ng, huwag kayong matakot na mag-sponsor sa amin. Mga PG po kami, tatanggapin namin lahat yan. Yan. Tuloy ang pagtaba sa 2025. Kung visits na dyan. Oh my God, 5 agad. 5 agad. 5. 5! 5. Ang ano, wala kasi tayong room. Sige, pakita mo lang nila. ASMR. Sarap! Dahil malapa. Ito na lang din. Please, dalawa kong din. Oo. Sarap, 5 agad siya. Bakit siya 5? It's not too sweet. Tentahin. Tapos basta fluffy yung ano niya. Fluffy yung dough niya, yung cream puff. Sarap. Oo nga, parang nga siyang weird papa. Sarap siya. Thank you so much. Yan na. Tapos hello. Sarap. Yes. Ano to? Saya. Si Andre, nung nagsisimula kami, sabi niya low carb siya. Tapos ngayon, tinigilan niya na yung Next year na uli. Next year na. Oo, sabay-sabay tayo mag low carb. Ang masarap dito. Matamis, maalat. Oo, pang matakaw. Perfect combo. Kulang nung kailangan natin na medyo mapait. Alak. Sabi ni Hyper, saka si Dinos, saka si JP, hello, sabi niya, hindi pa pala ako para matakam. Ayan, sige. So ito na nga, ang goal kasi talaga natin ngayon ay pag-usapan yung biggest event. I-claim ko na talaga, biggest event for freelancers in the Philippines, which is ThriveX. So, iba-iba kasi kami ng naging roles. So ako as the organizer, si Dencho as a resource giver, si Kate ay usher, tapos si Dre ay attendee. Yan. Parang destined na yung episode na ito kasi iba-iba tayo ng role din sa Tribex. Ako yung laging nasa labas, nasa gilid. Guys, pag may tanong kayo, share nyo lang din Okay. Bakit kayo nagpunta ng Tribex? Siguro si Dre muna. Para Bakit ako nagpunta ng Tribex? Kasi makapal na yung mukha ko. Marunong na ako kung usap first time. Tribex niyo ba to? Ako first. Kasi last year yung inattendan ko is anniversary. So ngayon, first Tribex ko, madaming natutunan na, alam mo yun, darating yung point na feeling mo ang dami mong alam pero mas may matututunan ka pag umattend ka ng mga events. Yun nga, nag-post ako nakalagay dun. Pag si Chief yung nagsalita, laging beyond my expectation. Parang hindi mo talaga ba siya may-expect. Kung ano ba yung talk niya. Ganon. Huwag kang mag-alala kasi kahit kami organizer, hindi namin alam yung talk. Oo. Yan. Okay, ikaw naman, Kate. Ano yung expectation mo when you came in? Kasi di ba usher ka, so part ka ng organizing. So, ano yung expectation mo coming in? To be honest, ina-expect ko yung worst kasi nag-events coordinator din ako before. So, ina-expect ko usually pag mga events talaga chaotic, parang alat basta makalat, ganyan, all over the place. Pero nung nandun ako, surprisingly, Di ba siya heavy? hindi siya heavy, hindi siya chaotic. Magaan lang siya. Parang kahit na on the day lang nag-usap-usap yung mga
ushers and yung mga other teams, parang ang organized lang ng lahat. Tapos may time pa kami as usher. Ina-expect ko natin to na parang since usher ako, baka hindi na ako masyadong makapakinig ng talks. Pero hindi, parang nakapag-participate pa din ako, nakapag-pakinig pa din ako ng mga talks. Bago magsalita si Delmo, gusto ko lang sabihin na sumarap siya nung Parang tanggal umay. tsaka ano, Partner talaga sila. ang sarap. Sarap na sumarap siya lalo. So dahil kumain ako nito, 5 Five na na siya. Testingin ko nga, testingin ko. In fairness. Na ano na yung palette. Panggalume. Mas okay na. Diba? Okay. Walang eme yun. Masarap siya. Okay. Ikaw naman din, so. Ano yung expectation mo as a resource speaker kami? Actually, ginawa na kasi sa ano yun. Right, anim yung may booth, may mga spot kung saan ka mag-discuss. So, hindi naman bago para sa akin. And I'm looking forward na marami pang bagong mukhang makikita. Network, makakausap. So, mas nandun ako sa, instead of expecting, mas excited ako at makita sila. Medyo nagulat lang ako kasi nung pagdating namin, siyempre, nagmamadali si Madam, diba? Ako nag-park. Pag-park ko, pagpasok ko, nakita ko na si Sir. Nasa labas siya eh. Tapos papasok pa lang. Feeling ko nga inaantay niya ako eh. VIP eh. Parang, yung tinawag siya, nagulat siya sa inyo. Okay, pasok ka pa lang. Pasok kami. Tapos sinaway kami ng guard. Kasi sa likod kami dumaan eh. Eh di ba, Parang dalawang to eh. dumadaan doon yung mga nag-organize. Sabi ng guard. Sa ngayon. Eh, syempre siya, mabilis siya, nauna na siya. Ako yung nahuli. Hindi ako yung sinisid. Kasi yung ID mo, ganun. Wala akong ID, kakapark ko lang, di ba? Si Sir, eh. Sabi ni Sir, yes sir, kami yung nagpa-event. Nangyari ako. Ba na may record si John na ganyan? Yung first ever Tribe X, hindi kami nagpunta. Kasi kakapanganak ko lang noon. Pero ito nagpunta, parang basta nasa bahay lang kami nun kasi 2022. So kakapanganak ko lang, hindi kami nagpunta kasi nga may baby. Tapos ano siya, yung same event na yon, ayaw din papasukin si John. Kasi nga hindi mo ito mapapasunod, walang idea, hindi nag-ano. Sabi sa kanya nung parang organizer, Sir, bawal hindi pumasok, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, tinatawag na ako sa stage. So, well, I'm not surprised. Yeah. Pero alam nyo ba, ito, bilang organizer, kabado talaga kami. Kasi, we were thinking about the event na, ano siya, in my mind in my mind, it was like a reintroduction of who the tribe is. Kasi, nagbabasa ako ng Reddit, tapos nakikita ko na parang ang feedback nila sa tribe is, pang ano lang siya, pang beginner. Kasi basically, sinasabi niya, tuturo lang naman yung tribe ng kung paano kumuha ng kliyente. What they didn't realize is nung 2024, nag-reformat kami in the sense na dati halo-halo, ngayon may stages na. So, yung buong flow ng tribe program, ano siya, para siyang summary kung ano yung mga gagawin mo talaga, yung mga kailangan mong gawin para magkaroon ka ng consistent freelance business. And ako, I'm really happy. Kasi bukod sa lagarista talaga ako nung yun, parang originally, ang plano ko kasi, di namin talaga in-announce na mag-host ako. Kaya di ba nagulat kayo, host ako, di ba? Ang plano ko noon, kasi si Nika, yung COO ng Tribe, is speaker. So sabi ko sa kanya, sige, ako na yung bahalang mag-coordinate. Kasi ako naman yung mahawak ng program. Basically, kami ni Nika yung naging partners. So sabi ko, sige, ang plano ko talaga mag-t-shirt lang ako. Tapos sabi ko, rubber shoes para ako yung nag-iikot. Tapos, a week before, sabi ni Direk, hi Direk, si Mark Jopet ng Streamit Media. Sabi niya gano'n, mas maganda po kung meron kayong co-host. So, saan kami kukuha ng host? So, nag-usap kami ni Nika, sabi ko, sabi niya, may mga dalawa kaming tinitignan. Kaso nga, needs namin, baka too late na. Kasi nga, 1 week before, ang hirap ng kumuha nun. Tapos malamang usually, pag may mga ganun, may rush fee. Pero, sabi ko, sacrifice na. Sige, ako na. Meron talaga mag-commit. Ang hirap talaga. Kasi may mga pwede naman kaming tawagin. Kaso, siyempre, basta sobrang last minute niya.
ano. So, I'm really happy. Actually, umiyak na ako nung Tuesday. Sunday, di ba? Tapos Monday, lungay-ngay talaga ako. Ganyan lang ako. Tuesday na nakareact. Oo, Tuesday. Tapos nakahiga. Tapos wala siya nung Tuesday. Ewan ko saan ka nagpunta nun. Nagbibilya siya. So, Tuesday, nakahiga ako sa kama. Tapos nagbabasa ako ng mga posts. Kasi parang feeling ko, sobrang drained ng lahat ng tao nung Sunday. Tuesday talaga yung pinakalabas ng content. Tapos binabasa ko siya. Alam mo yung feedback. Design kasi talaga siya for introverts. Yung event. Yung pacing niya na mahaba. Tapos pwede kang lumabas, ganun. So, sobrang rewarding na na-achieve namin yung goal. Yun. So, yun na po. Tapos, thank you. Thank you so much. Paka. Okay. Akat. Wala tayong ganun ngayon. Marami natin. Ay, kat. Hinihingi ka lang. Ano bang, kayo, ano yung, like, what's an unforgettable experience during the TriFix? Ano yung, like, pinaka-memorable sa inyo? Ako, yung na-meet ko yung mga dating online ko lang nakikita. Yan, shoutout kay si Richard, tsaka si Mami Jane. Nakita ko yung comment ni Madam CEO doon, motorcycle from Batangas Cutie. Nag-ride si Mami Jane. Oh, man. Dati, siya kasi yung... Jane Eguia, no? Jane Eguia. So, siya yung kabash ko siya ng Oo. so, kami nag-uusap before, tas ayun na, ulit, nasa Taiwan siya dati ata. Tas dito na siya full-time freelance. Wow. Nakikita ko yung mga achievements niya, kaya hindi ko makalimutan na experience yun na pag ganong event, yung mga e-friends, yung nami-meet mo sila sa person. Marami yun, yung tribe history sa... Ang kukulit, Lord. Ako, yun nga. Parang ngayon nga yung uhaw ko sa hindi na sa alak, sa network building and connection building. Iba kasi yung iba yung feeling kapag nakikita mo yung mga tribe members na yung kilala mo sila pero hindi mo sila kilala. Dati hindi ko, kunyari may kilala ko coach. Sabi ko nga kay coach, may mga kailangan ako lapitan, kailangan ko i-tap. So, ayun, nagagawa ko dati, si ano yun, si ganito. Yung tribe, Nasa starstruck ka. yung last year, si coach, ano ang kampahin nito, parang gano'n. Kasi hindi mo naman malapitan. So, ayun, kapalingan ng mukha ko. Anong nabago ba't ngayon nalalapitan? Siguro, yung, ang tawag doon, personal development. Nag-grow na ako as a person. Parang gano'n. So it's you. It's me. It was always you. Ikaw, Kate, anong memorable para sa'yo? Memorable yung pagiging part ng yun nga yung sa Usher team na somehow feeling ko nakapag-give back ako sa community. Tapos wala, masaya lang na part ka nung ginakaming event. Tapos, isa pang di ko makakalimutan yung yung umiikot na shot. Si Benny Walker, si Kev, saka si Jomar. Jomar ay tagaan. Taga-Aurora, uuwi mo yun. May rasyon. Resham Aurora, Para sa mga hindi naka-attend, can you describe ano ba yung tsura nila doon? kung sa typical na event, may booth ng alak na yung mga tao yung pumupunta doon. Baliktad pag sa tribe. Golden Golden tayo ng yelo at alak eh, di Yung ba? yelo at alak pa sa'yo. Like ang paint sa Snowball ba yun? Scramble. Yan po, snowball. Sa amin, scramble tawag to. Bawal kasi ako nung bata ako. Alam mo, tawang-tawa ako sa kanila kasi si Jomar, meron siya dalang, alam mo yung Pangbalot. na blue, na hindi siya social. Picture yata siya. Sa tribe lang kasi nila pinost. Tapos, nakaganon, sabi ko, ito balot ba itong dala nito? Yellow pala. Tapos yung nilalako nila, Johnny Walker. In fairness. Ilan? Oo, Cuervo. Gulat na gulat sila kasi ang taas ng shot ko. Hindi nila alam, manginginom din talaga ako. Gulat sila eh. Kaya mo yan po naman. What May is? isang bad siya.
Body shot. Ikaw, Densyo, anong unforgettable meron? Nung nakita kita sa stage, Talaga, sige, explain mo yan. lahat ng nakakita sa akin, kinukongratulate ako. Uy, Oh, proud husband. kinukongratulate ako. Sagot ko lang, yari sa akin. Bahala ka. Wala na akong nasabi. O ba? Pakiramdam ko kasi hinaharot niya ako eh. SPG na ako. SPG. Gusto niyo to, di ba? Yari. Ako gusto magpasalamat kay Jello. Na makeup artist na taga-kainta. Ang galing. Ang galing niya, grabe. Alam mo yun, wala kaming usapan. Sabi ko lang sa kanya. As in 3 weeks, imagine na-organize. Bale, 4 weeks siya total. Kasi yung first week, conceptualization, syempre, di ba? Tapos yung 3 weeks na yun, kailangan namin mag-organize ng speakers, kailangan namin mag-organize ng makeup artist, photoshoot, ganyan-ganyan. Sponsors na. Wala akong masabi kasi ang gagaling talaga ng mga coaches na hindi naman, sabi nga ni Sir dun sa post niya, sabi hindi required na ginawa, pero ginawa nila. Sobrang best team ever. So ako, nakakatawa yun kasi sabi ni Direk, magdala po kayo ng multiple options para sa damit. Kasi i-test pa natin, titignan natin kung ano maganda. Tapos ako si Tanga, dala, isang bag na ganyan. Sige, options ako. Tapos, nagising ako, ang alarm ko ay 5 o'clock. Natulog kami ng 2 o'clock. Tapos, nagising ako, 5:59. Di pagdating namin doon, Ay pa niyong maniwala, may kwento pa yun. May kwento yan. Dagdagan ko rin sinasabi. Natulog kami alas 2. Sabi ko sa akin mag-session ng alarm. Magda ako. Tapos, nagising ako, naginip ako. Basta malalim yung panaginip ko na parang naluluha pa ako sa panaginip ko. Kaya iyak-iyak pa ako. Intense yun. Ganon ka-intense. Tapos ginising niya ako. Uy, nangyari sa'yo. Sabi na naginip ako. Tulog ako ulit. Yung second na narinig kong boses, shit, alas 6 na doon! nung umaga na yun. Hindi sa akin yan, hindi ko siya naintindihan. Sabi ay 3 ulit ko sinasabi. Alam mo bakit ka nagising? Nanaginip ako. Walang sumagot. Siguro 3 beses yun. Sabi niya, hindi ko naintindihan. Hindi na nag-register. Salamat ko kasi pinakain kami ni Kate kasi dinaanan namin siya sa KFC. Sabi niya, kain muna kayo. Tapos alam mo yung mga kumakain lang talaga ako for the sake of action. Pero wala talaga ako sa sarili, nakaganyan ako. Tapos, yun na nga, 8:30. Di pa ako tapos make-upan. Sabi sa akin, Coach H, ano na po, kailangan na po umakyat. Sabi ko, sige. Kahit di pa tapos. Tapos na yung makeup. Kung ano na lang yung nakuha ko, sabi ko, ito na lang. Magsa-stocking pa dapat ako. Para match kami ni Kana. Sabi sa akin, 2 minutes na lang po. Paano ako magsa-stocking? Di sabi ko, sige, ito na kontra kami. Pero it turned out for the best. At natutuwa ako kasi sobrang nahabol namin yung program. Tumagal lang. Doon sa picture, doon sa after lunch na Inipin mo mga stickers. oo, doon lang tumagal pero sobrang luwag nung morning. Tapos parang kung nag-overtime man tayo sa program, parang 30 minutes. Which is not so bad. Parang ang goal namin matapos kami ng 5:45. Natapos mga 6:30. Parang isang oras. Pero I mean, it's very like super wala na yun. Hindi na siya sobrang counted. Alam mo kung tutuusin, sobrang lapit nun kasi. Yung mga sinasabi nila doon sa mga, yung tinuturo nila actual, is kung ano yung ginagawa nila. Hindi yun, napulot mo lang somewhere, tinuro mo. Yun yung ginagawa nila. Kaya kumbaga kung umattend ka, tapos nakuha mo lahat ng resource na binigay nila, napakaswerte mo kasi yun mismo yung business nila. Tinuturo nila sa harap. Actually, yun yung isang factor kung bakit yung lineup ng speakers yung pinili namin. Kasi alam namin na kahit saan mo balik-balik na rin yan,
Alam nila yung sasabihin nila. Diba? Tingnan mo si Coach Mark. So, Sino Mark? maganda. Mark, Alam ko si Mark doon. Si Mark Puy. Mark Lee, tsaka Mark Allen. Na-stuck siya dun sa, sobrang kita mo talaga na kinakabahan siya. Sabi ko sa kanya backstage, hinga. Kasi may technique kami sa bilang performer. Meron kaming technique na pantanggal ng kaba. Yung parang isisigaw, ganun, agad So, parang yung kaba mo, tatanggalin mo talaga para lumakas. Ganyan ako bago tayo breath. Ginawa ko natin. Pwede mo namang gawin ngayon. Ano nangyari? Nalit. Ginawa ko natin sa Bayang Bigkas. Ah. Natay ako. Nakatulong si Happy. Sa Bayang Bigkas mga bata, di ba? Wait lang. Emergency. Ayun nga, so sinasabihan ko si Coach Mars. Tapos yung tulog niya sa likod, sabi lang sa baba. Ganun talaga. So, alam kong kabado siya. Tapos nung tinitignan ko siya sa stage, so, pogi ni Coach Marco. Talaga sa pakiramdam ko, parang ako yung nanay na stage mother na lahat na lumalabas ko. Sino ba yung nag-comment na nung nakita niyo si Mark sa stage ko, parang feeling niya kakanta na. Kasi nga, sobrang Martin yung dating, di ba? Martin Lutero. Tapos binigyan ko na mic, nakakanta na siya. Ang pogi pa nung tugtog niya. Pero wait lang, may nagpapa-shoutout sa'yo. Tignan mo kung sino yan. Ay, mga tropa yan. Shoutout, it's my boy, Boogsy Boy. Tsaka si Mako, ayan. Hello. Salamat sa suporta. Yan. Meron na tayong 10,000 viewers. Wala kami papamigay na. Wala mag-crush yung Facebook, ha? Ayun. Basta parang feeling ko talaga, na-design siya ng sobrang ayos na parang yung flow niya. Tapos isang parang, doon, yung parang pattern interrupt yung kay Nika. Na, Napa-concert na rin. Grand entrance. nakasal nga namin siya sa loob. Kasi yun nga yung, hindi ko rin alam kung alam ni Direk na yun talaga yung song para sa kanya. Kasi nung inaayusan siya, di ba blonde? Tapos, lalandian kami ng mga makeup artist. Sabi namin, okay, come on. Sabi niya si Elsa daw. Tapos yun yung pinatugtog. So sabi ko, naiyak ako para kay Nika kasi, my gosh, she really Sabi needs to niya take the stage. Elsa daw, tapos after ng matinding araw, Elsa na. Walang hiya talaga. Sobrang kasi siya parang, if you feel this, na parang pag freelancer ka, dami mo talaga talent. God mode. Di ba? Oo, di ba? Yan naman, napag-usapan naman natin. Siguro, kaya tayo nagsusurvive as freelancers is because we can do a lot of things. Tapos yung confidence mo na tulad ikaw, di ba? Nanay, tapos dati ka nasa events. Ako, wala, Diyosa ng kalanda. Ang dami natin gustong mangyari, pero we have so little time. Tapos, ang tendency natin is, magka-crash and burn tayo. Diba? Kaya sa akin, sobrang patok yung kay Nika. Na parang siya yung pattern interrupt na, okay, sige, from the start, AI is your friend, it's a tool. Tapos, ganito mag-akyat ng pricing, ganito kumuha kumuha ng barok, di ba? Ganito kumuha ng clients, ganito yung kailangan, why you need content, tapos lahat ng mga topics, di ba? Tapos, overwhelming siya. Like, I don't know if you agree, pero para sa akin, overwhelming siya in the sense na, dahil ko naman gagawin. Diba? Tapos, ang ganda ng reminder na, wait lang, bago mo gawin tong mga to, you have to do an identity check na, where are you in your freelance business? Are you staying in the old identity that you have, or are you accepting the fact that you're also evolving to the new person that you are? Kaya yung mga freelancers, usually, mahilig talaga magkape. Okay, bakit? Kasi di ba, dahil multi-potential people, sobrang busy mo Dahil mong kailangan gawin, dahil maka-schedule, dahil kang kakusapin. Tapos yung time ng pagkakape mo, hindi mo siya pwedeng madaliin. Oh. Yun yung time na kailangan mo maupo, umibot ng kape, nare-refresh ka parang just enough time para meron ka. Parang gano'n. Akala ko yung sasabihin ni Coach, then tayo mga freelancer mahilig magkape. Kasi ako rin mahilig magkapera.
Nag-expect din ako ng ano Oo, practice. akala ko may practice. Nabalik kayo ngayon. Oo. Ako dyan, Pattern interrupt. Magkapera. yung ina-expect mo, ay meron ako joke kaso hindi siya pwede sa ano. Live. Ito, ikaw, sige. Parang, Para alam ko yan, sabihin ko ba? wag na. Wala tayong tooth dito. Tooth. Wala tayong. Wala, ano wala. eh. Pwedeng, ikaw ba, nandun na ba kayo sa stage na meron kayong slow mornings? Wala pa. Paano ba yung slow morning? Ako laging slow sa morning. Meron ka, yung parang may option ka na to stop and think about what you're doing. Kasi dati ako, I don't know if yung stage mo ganito dati nandun ako sa point na paggising ko pa lang, iniisip ko na yung mga kailangan kong gawin. Tapos ang unang kong ginagawa, upo sa computer bago mag-breakfast. Kasi kailangan ko talagang matapos yung mga kailangan kong gawin. Are you at that stage? Or, Oo. Kasi feeling ko nasa survival mode pa ako. bakit? Kasi kaka-start ko lang din ng freelancing. Parang hindi ko pa hindi ko pa nakukuha yung rhythm na gusto ko. Wala pa ako dun sa goal ko. Ayan. Ako siguro. Ako kasi magkakape nung di ako gagana nung walang Oo eh. like, paggising ko sa umaga, magtitimpla ako ng kape. Tapos manonood ako ng mga content, mga paring hide, gano'n. Kumbaga para ma-inspire ako. Yung mga nakaka-inspire na content na, bumili ng Rolex, gano'n. Pero hindi pa natin kaya yun. Ganun ako. After magkape, doon ko, bago maubos yung kape ko, doon ko ano yung gagawin ko sa buhay. Siset ako ng time na, nagising ako ng 7, 8 tapos na ako magkape, tas banat na ako ng mga kailangan ko tapusin. Then, yun yung, para sa akin yun yung everyday slow mornings. Kasi Kailangan mo muna siya i-process. pag di ko frinases, parang wala akong matatapos. Pag hindi ko siya minanage na parang ma-manage ko yung time ko na dapat ganito. Para kunwari na-advance ako, pwede ako magpahinga ng konti. Tapos pagka may parang creative block, lalaro muna ako isang game kung anumang game. Yun yung sa akin. Ikaw din, so. Ano tanong? May slow mornings ka na ba? Good. Slow mornings natin. Ang pangit kasi kung meron kang slow mornings, ako wala. Be fair. Pangit din naman kung meron akong slow morning. Aligaga, di ba? Hindi, actually, yun na parang, siguro parang sa akin, isa yun yung measurement of success na hindi napapansin ng mga freelancers. Kasi, basically, kapag nandun ka sa survival mode, yun nga, ligaga ka, di ba? Parang hindi mo maisip na mag-relax, Parang gusto kong sabihin na nandun na kami sa point na meron kaming slow morning in the sense na we have time to really have breakfast. Tapos, nang hindi kami nag-iisip masyado ng, sobrang rush, sobrang dami ng gagawin. Parang I feel like, yung sinasabi ni John, kasi ito meron siyang binitawan na, for those who were not able to attend, gusto ko siya. Kasi sa totoo lang, hindi namin alam kung anong sasabihin nun. Tipong, Sir, sabi ko sa kanya, Saturday night, di ba? Sir, may slides ka ba? Sabi niya, bukas ko na So kami nagulat kami lahat dun sa mga pinakita niya, sa pasabog niya. Oo, nagulat kami lahat dyan sa kagudayan. Pero gusto ko yung kinoy niya na term na modern freelancer. So gusto ko siya na parang ini-explain niya na dati kasi for those who don't know, kami ni Dencho ay we've been here from the start. Like, kino-conceptualize pa lang na nag-meeting sila sa Laguna. Ako yung nagluluto ng kakainin nila sa gabi habang nag-iinom sila. Tapos habang nag-iisip sila ng hanggang alas 3 ng daling araw. Kasama si Mr. John, pogi nga yan. Ayan. Tapos, parang, nung time na yon, the battle cry was really to make freelancing be kumbaga in line with the doctors, ganyan. So, I feel like we've somehow achieved that in a way. Pero, because of AI, nagkaroon na rin siya ng shift. And I love the modern freelancer na instead of you being treated as a doer, as an order taker,
nandun ka na sa point na you are the authority. So, nagbabago na rin talaga ng identity. And I feel like, parang credible, yung mga nandun sa tribe, na mga nasa stage 3 and 4, I feel like we've built that kind of credibility na we're no longer treated as someone who would just take orders. Diba? Nandun na kami dun sa point na pinapakinggan ka na ng kliyente because they trust your judgment. Na-establish mo na yung sarili mo na kapag tribe member ka, that means talagang pasok ka sa banga. Kasi isipin mo nga lang, alam mo ito din yung binabasa ko during yung after ng event na parang na-realize nila na they have to upgrade, they have to upskill. Tapos na-realize din nila na, okay, as a freelancer, I'm not just someone na will do the task. Yun. So, yung modern freelancer, sobrang gustong-gusto ko siya kasi basically we're already living that. It's just that we don't have a name for it yet. Nabiligyan na naman ni Jan Pagulayan ng pangalan. Diba? Oo, diba? Parang aspirational siya na, okay, what kind of freelancer? Pero alam mo yun, babalikan natin yung sinabi mo kanina. Na yung stage mo ngayon is something like survival, gano'n. Hanggang iniisip ko yun kung talaga bang may gano'n or perception lang talaga natin. Wow!